pinaagi sa pagtulunan sa atong simbahan kabahin niining mga atake sa demonyo. Nahinumduman na ba ninyo kung giunsa pag-atake ang demonyo sa atong kinabuhi? Uy, magway tao. Bitaw. Ang gipanghinganlan sa ato igsuon nga nabansay hangtod karon, tawgo na siya og pre-Hispanic, wa pa mabot ang Kristyanidad ba? Nya ing abot naman, undangon na to. Katuto mga karaan. Pero mas labaw pa di ang gisgutan ni Brother Sherwin, kay dunay mga modern nga atake di ay karon. Kanang gitawag ni Brother Sherwin og marketing strategy. Ngayon mo? Kanang mga ahente sa yawa, isa man to sila, katong mo gamit og mga imahe, punon tong ilang kapilya og imahe, kay adto manambal. Naganahan pa mo adto. Okay. Karon mga igsuon, kay inanay naman nato, na ila-ila naman nato ang mga pamaagi sa yawa, katong mga atake niya, katong gitawag ni Brother Sherwin og occult, katong mga practices nato ba, no? Napay gihisgutan nga third eye, bantayan na nato kay muna na mga nagunang mga atake niya, mga traumatic emotions, experiences, o labaw sa tanan katong sinful lifestyle, makasasalang kinabuhi. Pero di ta mag-uol, o di ta mahadlok. Kining sunod nga topic nga atong paminawon karon. Mao kini ang makahimanan nga nahimong gipanday sa simbahan aron makadugtong kita sa Ginoo pinaagi sa gitawag og grasya. Ang sakramento mga igsoon mao kanay balaang timaan nga naghatag og grasya. Ang atong igsoon karon, ang among presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran, usa-usab sa mga deliverance minister o kasamtangan usab namo nga PPC Chair Delegate sa among parokya. Perting daghanag papel nga dala. Atong i-welcome Brother Kenneth Joseph Kaloy Aboyabor. May gabi sa tanan. Sa giingon sa tuig suon nga si Brad Sherwin, sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, ang yawa nangitag tukbunon naglibot-libot nato. Sama si Leon nga nangitag tukbunon karon. Siguro ko naa din lingi ako na sa inyong likod. Nabayawa diha. Ang sinyalis gani anak kung naang yawa, tanawa na imong kilid ug nagduka. Ya, tanawa pug pikas kilid ug sigig tabi. Kay ang yawa di siya gusto nga ang tao mamati sa pulong sa Dios, ilabi na sa kamatuoran. Mo nang disturbuhon ka niya. Oh, naana dinhi karon ay. Una, kini ang topic karon nagisgot ni og sacramentals and sacraments. Ang sacramentals mauni gamito nato sa kaayuhan sa atong lawas, physical healing. Ang sacramentals mauna ang kaayuhan diha sa atong kalag. Mao na gitawag natog sakramento. No? Una, sa Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10 nag-ingon nga ilhon nato ang balaan ug dili balaan. Sa giingon sa atong igsuon nga si Brother Sherwin, adunay mga balaang butang nga gigamit po nato nga dili iya sa Dios, dili iya sa simbahan. Sumala siyang giingon ganina, mga habak, no? Mo na mga dili balaan. Mo na kinahanglan atong ilhon ni daan para mahibaw ta unsa ang mga balaang butang nga giya sa simbahan.
Karon mga igsuon, atong unahon ning pagpasabot ni nganong aduna tay handbook, no? Basig mahulog ni daghan ra ba ni? No? So, kining handbook ngano matingamo nganong aduna ni itom ug aduna poy blue. No? Kining ito mga igsuon, ay thank you. Thank you, bro. So kining itom nindot di siya. Kay ngano naa dinhi ang mga guidelines unsaon nato paggamit. No? Kining blue mao ni ang mga prayer nga angay gyud natong mga laiko. Mga laygo kita. Nga ang prayer ani intercessory prayer. Unsa may intercessory prayer? Pananglitan. Kining itom is direct prayer. Na direct prayer ni siya. Mo ni kalainan aning duha. Pero ana kanindot kay ngano naa ni siya guidelines unsaon nato paggamit. Ug unsa ka importante ang mga prayer nga atong gamiton. No? Pero kini direct prayer. So ato na nasabtan, kining prayer ani direct prayer, pwede po nato utrohon, i-reform nato ang prayer, himuon nato og intercessional prayer. Unsa may intercessional prayer? Pananglitan. Ang nabutang dinhi, I command. In the name of Jesus, I command you. Kini gamitonon sa mga pari, kaya ang mga pari in persona Christi. Okay. Direct prayer siya. Pero kung kitang mga laygo, pwede na to i-reform. In the name of Jesus, I ask Lord Jesus, nana-ask, nangayo tag intercession, no? Nangayo tag panabang. So, puro importante ang duha. No? Unya, ang prayer ani is intercessory prayer. No? Naata na ng prayer ani about the deliverance. So, nganong tuyo na mo ni nga gikuha na mo ning duha aron makita nato o mahibaw ta unsaon pag-amit nini. Okay. Kini kang Father Chad Verger. Kini kang Father Sekeya. Okay. Ingon madini nga ilo na to ang mga balaang butang. Ang mga balaang butang kinahanglan nagagikan sa simbahan. Kaya ang simbahan mao'y gihatagan og katungod o otoridad sa Dios. Mo nag-ingon diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 9. Ang imong dili dinhi sa yuta idili sa langit. Ang itugot dinhi mo sa yuta, itugot sa simbahan. Itugot usab dito sa langit. Karon, naa ba biblical ba ang asin? Yes, biblical. Nana sa Números kapitulo 5 bersikulo 17 nga ang pari magkuha og balaang ang pari og balaang tubig nga isulod niya sa sudlanan nga hinimog yuta ug butangan niya kinig abog ug dinhi Exodo 35 dai, sorry. Gamita kini sa paghimog insinso sama sa gihimo sa mamumuhat ug pahumot sa guli kinig asin. Lunsay kini og sagrado. Exodo kapitulo 30 bersikulo 35. So, kini ding asin pwede nato ni gamiton sa panahon di gyud ta mo kumpensa. Kay na adunay mga lugar nga naay hiluan. No? Mo na nga kita magdala gyud tag gamay ani. Kung aduna man gani hiluan atong gamito ni di gyud ka kadulot ang maong pagkaon nga adunay hilo. Sa panahon nga magdeliverance ta sa balay, kung ang atong balay gihalad-halara na sumala ni Brad Sirwin nga gihalad-halara na og mga occult nga mga paraphernalia gipaduguan ang mga haligi, gipamutangan og mga lana,
Napay mga medalyon nga gigamit sa mga albularyo, ato kining gamitan o pinaagi sa pag-deliverance sa balay. Manahon nga mag-deliverance mo sa balay, gamitan ning asin, butangi ang four corners sa inyong balay, mga haligi. Ato na nagsabtan, unsay mga gamit ani. No? Kay adunay panahon nga ang yawa, pirting parat mo ni pero halang para nila. Init para nila. Kung ato ning gamiton. Daghan na may mga experiences ani mga igsuon. Makaingon ka, usara ka ordinaryo nga asin, pero ngano man kumadapat sa adunay dautang espiritu nga nisud diha sa maong tao, pirting makayagak sila. Muragod sila baboy nga giihaw. No? Mo na nga, importante na to ni mga kaigsunan. Kanang holy water nga inyo karon nga pa-blessingan ni Father Darwin, dili na siya ordinaryong tubig, kundili holy and exercise water. No? So di lang ko kayo mo palawan na, kay hisgutan man po ni Father sa panahon nga mag-blessing siya, pero kini ba bala, naa ba ni sa Biblia? Yes, naa. Katong gingon ako ganina, Números Kapitulo 5, versikulo 17. Nga ang pari magkuha og balaang tubig, no? Nga isulod dito sa sudlanan, hinimog yuta o butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tulda. Mo mga igsuon nga importante gayud kanato ni sa atong kinabuhi karon kay physical healing nga gikan sa simbahan. No? Kung aduna say gibindis-bindisyonan sa mga albularyo diha, nganong dili pamanta sa simbahan? Di ba? Mo nang giingon dia ilhon gyud nato ang balaan og dili balaan. Kining holy oil, mga igsuon. Ngano man nga olive oil may gamiton. Kay sa kinabuhi ni Kristo, mga igsuon, dako kaayo ang papel sa iyang kinabuhi kining olive nga mga tanom. No, mga punuan. Hinga naman, ningon diya sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 37. Sa adlaw na manudlo si Jesus dito sa sulod sa templo, og sa pagkagabi mubiya siya sa syudad, og adto matulog sa buntod sa mga olibo. Liman ka na? Munang, kini ang gigamit sa ritual sa simbahan. Matinga ka nga, dinhi ludon, sakitan, ang maong naposes. O kung aduna man gani mga igsuon nga, adunay mga sakit sa inyong panglawas, gamita sa din ninyong haplas. Gamitan niyo ning haplas. Kung magpa-bless gani mo, kung nagdamo diha og mantika, di na pwede. Kay kanang mantika, dadala nagbalik sa inyo ha. Oh, gamitan lang na itong magpritong isda. Ha? Kung aduna mo'y baby oil, as long nga naa pa ang olive oil gi atong gamiton. No? Pero wala na tayo makita nga olive oil, pwede ta magama og coconut oil. Pero as long nga naani, kinigi atong gamiton. Okay? Insenso. Kining insenso mga igsuon, kini mga albularyo, magpalina pod. Pareha pod namo ba, magpalina pod me. Kuya, ako usama ko ka mananagat. Grabe. Sa Domingo, Sabado, Miyerkules, maora ng tulo ka adlaw nga maayo nga gitudlos albularyo. Ayaw anang Lunes, Brad. Nga naman. Ay, adlaw manas mga minatay. Mao nang magpamisa bitaw mong minatay Lunes. Napo na din eh. O, naalagi. Parihata. Martes, ayaw Brad, kay adlaw nas mga daotang espiritu. No? Birnes, Huwebes, ayaw Brad. Kuyawang Ginoo no? Nagama nagmamaot nga adlaw, daotang adlaw. Nga niingon dias unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4,
Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Pero ang tao may nag-ingon nga dautan. No? Mao ni gamiton mga igsoon sa panahon nga mag-deliverance mo sa inyong balay. Nakabantay mo ano mag-insinso dire? Kaya ang insinso di ay humot kaayo na alang sa Ginoo. Pero alang sa dautan pinakabaho na nila. No? Pinakabaho na nila. Pero alang sa Ginoo pinakahumot. Mao nang niingon dinhi ang insinso mga igsoon nga dili kinahanglan sa gulan na may uban kay sa gulan. No? Exodo 30 bersikulo 37 ngadto 38. Ayaw pag himog insinso nga samag sagol niini alang sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga ilyon mo kini nga balaan kay gihalad man ngari kanako. O, kini gihalad man nato panahon nga magpa-bless ta. Kung may maghimog sama niini tauran niyag pahumot, hinginlan siya gikan sa akong katawhan. Mo nang gisagulan ba? Na may uban ko kay sagulag kaman yan. Di ba? O ayaw saguli. Unya, napoy uban, nga inig murag na ako'y nabantayan sa una, sa muadto mig albularyo sa una. Brad, kinahanglan brad, dili mo ubos aning katunga. Kung tunga na, saguli, dungagi. Ano daw? Di na pwede dungagan, timbulan. Kundili, hotdon jud ne. Unya, magpa-bless mo sa inyong koraparoko para adun ay trabaho si Father Francis. Ha? O, balik-balik, mas pare, o, duaw-duawo ninyo. Di ba? Karon, kining cross, ningon si San Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Ang cross ni Kristo, ang mensahe sa kamatayon ni Kristo sa cross, alang ni adtong wala mo tuo ha, binuang. Pero alang kanato kini gahom sa Dios. Gahom din ni sa Dios. Pero, aduna po'y nakig-alkontra, nakig-away sa krus ni Kristo, kadtong dili mo tuo. Kinsa man karon dinhi nga mga simbahan nga dili mo tuo cross. Ha? Kadaghan. Filipos 3:18, daghang nakig-away sa krus ni Kristo. Pero nato, gahom kini sa Dios. Mo nang inigtutok patutukon namo ang poses nga gisudlan sa daotang espiritu kay bawo mo mga igsoon ang iyang kalimutaw di siya ganahan mututok musuksok ang amo na lang makita puro puti ang iyang mata ing ani kagamhanan ang krus ni Kristo. Nya kita kabantay mo si Kristo iyang gipasundayag ang krus dito sa bukid sa Kalbaryo. Bukid. Tanawan ng simbahan na to. Murag bukid ang atop. Unya, diha gyud ang krus, gibutang sa tunga-tunga. Gipasundayag ni Kristo ang iyang kadaugan. Ang atong kadaugan. Pero kitang mga Katoliko, San Pablo gani, ni San Pablo. Galacia, Kapitulo 6, versikulo 14. Ang krus gipasigarbo ni San Pablo matag adlaw. Gipasigarbo ni San Pablo matag adlaw ang krus ni Kristo. Pero kitang Katoliko iuwaw. Napay mukaon, mudungo-dungo, mukaog Jollibee, mukaon og kuan, ihulog-hulog ng kutsara. Inigdungo dito adto ra manguros lalom. No? Unsa may mensahe? Unsa may ipasangyaw ni Kristo? Mateo 28:19. Panglakaw kamos tibuok kalibutan. Tudloi bunyagi ang tanang katawhan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wa mo kasuway anang nas terminal? Nas terminal ba? Musakay kag bus.
Nya, padung na gani mularga ang bus, panguros din, nakusgad tingog. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, amen. Mga din ka, manglingi na nimong imong mga tapad. Inig panglingi ana, inig larga ana, manguros po na sila. Ya? Mo nang nakasangyaw ka sa pulong sa Dios. Natuman nimo nga panglakaw kamo tudloi sila. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wa mo kasuway ana. Panuway mo. Ha? Oh. Kining Benedictine Medal. Mga igsuon, kung aduna manggani mo'y mga kanabitaw, natinga ko sa una bay sa akong lula o niya. Kami po, grabe po may musunod sa mga pagtuluna sa akong lula sa una. Akong mga ginikanan, God. Matinga ko kay inigsud sa balay, naigibitay, ahos, Bombay. Nana, dinhipot? Natawa, manggod mo? Ha? Para asa man to? Para asa to? Kung pinasiruin pa kanina, ibutangan o kunog buongon, tunoks buongon. Oh. Napod, Bombay ug ahos. Mga igsoon, mga ahosan tang dako. Mga kita, gamiton sa dinato sa atong pultahan, kung ang atong balay, kung halaran na sa una, wala na itong mga halad. Atong gamiton ang gitudlo sa simbahan. No? Inig dapat lang ganini gamito na mo ni panahon sa magdeliverance nga adunay mga reaction sa mga igsuon na to nga adunay attachment spirit. Initan sila, mulikay sila. Ngano man kay gitugutan sa simbahan. No? Yan nindot kay prayer ba ade ni Saint Benedict. No? Yan i-research niyo ni ha kay di ta mahuman ani. Kini mga igsuon, kining bell, no? Para asa man gamiton? Gamiton na to ni sa panahon nga magdeliverance ta sa atong balay aron ang mga yawa manghawa. Ngano man? Kay niingon din ni mga igsuon din ni sa Sirach 45 versikulo 9. Inigbagting sa kampanilya. Ang Dios mahinumdom sa iyang katawhan nga magsugod na sila pagdayeg kaniya. Kamantay mo sa Santos nga misa, inigsugod Santos nga misa, mubagting day ng mga bell gagmay. Aron di ay na, pagtawag di ay nato sa Dios, nga Lord, magsugod na may pagdahig nimo, magsugod na may pagampo nimo. Mo nang kitarang Katoliko nga aduna tay mga kampana, kampanilya ra kay giingon. Unsa nakakampana dako? Ha? Unya sa panahon sa exorcism, panahon sa deliverance, kung gamito ni mabungol ang yawa. Initan sila maminaw ani. Sa mga nanay, ginitan diha. Nanawa pa. Oh. Og nanay, alingis nga san diha, kay gipatingog na ni, kana adunay sign nga adunay demonic attachment. Adunay demonic harassment. No? So, mo ni mga igsuon ang atong mga gamitunon ug daghan pa ang rosaryuhan. No? Mauro yun in town, armas na ko ni. Kinahanglan atong bugkuson sa panahon nga mag-deliverance may kung adunay mga maposes, among bugkusan sa nining santos nga balaan nga rosaryuhan, kini rosaryuhan nga gamit ato. Sus, pagkainitan nila ni mga igsuon. Grabe ang mga pulong nga gigamit nato niini. Kay pulong kini sa mahal na Birhen Maria ug kini giampo nato ni
isip na ngayo tagpanabang sa mahal na Birhen Maria. Mga igsuon, kining sacramentals nga aduna tay mga religious items, ang mga proceeds na to ani mga igsuon para ni sa mga scholar nga gipa-eskwela ni Father Darwin Diaz nga ang nagsuporta mao ang ministry, ang office, ang center sa St. Michael the Archangel. Adunay 17 ka mga seminarians nga atong gipa-eskwela niini. No? Aduna nay 3 o 5 na nagteo na, ka-theology na. Usa na ang among igsuon na ni nga si Brad Lord. No, among former president sa Catholic Faith Defender. So, mga igsuon, hinaot nga tabangan mi ninyo ni ana aron makapahatag ta og makatabang ta sa ato mga kaigsuonan nga naninguha naningkamot pag-eskwela mga kabataan nga wa gyoy ikagasto. No? Mo nang tabangan nato sila. Unya, ani ko dinhi mga igsuon. Niining kaayuhan. Aduna ko nabasahan ba sa Baltimore Catechism, question 7, niingon dinhi. Of which must we take more care, our soul or our body? Unsa makunoy mas labing importante nga atong ampingan? Ang ato bang kalag o ang ato bang lawas? Unsa man? Kalag, lawas. Kalag. Ano nanganhi mo puro lawas? Kalag ram ng taka. Ano? Pero mga igsoon, nindot kayo. Kaya ang sakramento di ay mga igsoon, healing body and soul. Kini day sakramento mga igsoon, kaayuhan ni dili lang sa lawas, kundili sa kalag. Pero mas grabe mo ayo siya diha sa atong kalag. Grabe mo pahiuli ngadtos Ginoo kining sakramento. Una, bunyag. Ang bunyag mga igsuon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 12:13, nga mauday kini initiation nga mahimo tang sakop sa katawhan sa Dios. No? Mo nag-ingon diya sa Galatia 3:27 nga gibunyagan kamo aron makaambit sa kinaiya ni Kristo. No? Mo mga igsuon nga kini nga tong mga gagmayng bata ato gyud ipaduol ngadto kang Kristo. Pero adunay ubang pagtulunan, dili bunyagan ang bata. Kay ang bunyagan dagko na, kay makasabot na kuno. Kasi pagtuon niyo sa mga bata, di kasabot. Ha? Muna ninyo si Kristo, sa Marcos 10:14, ayaw ipahilayo ninyo ang mga gagmayng bata. Kay ang gingharian sa Dios, iya sa gagmayng mga bata. Pero ngano man tang Katoliko, dili manato pabunyagan. Kay lagi, gamay pang baboy, padakon pang baboy, wala pas papa to apas gawas, nisakay pagbarko. Atong inumduman mga igsuon, nga ang kinabuhi sa tao, di nato matagna kung kanus at akwaon sa Ginoo. Di ba? Ang bunyag di ay mga igsuon, mao ni pagpapas sa sala, sa original sin. No? Kay nakaambit kita sa sala sa atong mga katigulangan. Salmo 51, versikulo 7. Pagbangutan, Kapitulo 5, versikulo 7, kita ang nag-antos sa sala sa atong mga katigulangan. Unsaon man ani, nga mapapas na siya, pinaagig bunyag. Unya, kung dili nato bunyaga, na atong hinumduman, Roma Kapitulo 5, versikulo 12, ang bayad di ay sa sala, maong kamatayon. Mao nang atong mga bata, nga gagmay pa, inigawas sa taguangkan, nga nung mamatay man ang bata, kay adunay sala. Kay ang bayad di ay sala, maong kamatayon. Nga nung aduna may mamatay, diri pas taguangkan sa ginikanan, kay ang bata nakaangko na og sala nga panulundon. Mao nang mamatay ta, kay ang bayad ban sa sala, mao ang kamatayon. Unsa may tambal ani? Kundi bunyag. Pero mao lagi na ay makakontaminate
dili bunyagan ang bata kay ngano naay panagang. Kasi panagang taurag bracelet pula ug itom. Kinsay nagtaod? Nana dinhi kana tauran og itom ug puwa na ana dinhi wa. Kinsay nagpataod dito? Kinsay nagpataod dito? Ha? Si Mami kay gitudlo kuno sa albularyo kuno. Dili nagikan ako iyuhan na. Ha? Mo ni makakontaminate nato sa pagturo to sa Ginoo, mo ni nakahugaw. Naapay nilabaw sa atong pagtuo sa mawaan na abrad, mawa ang imong pagtuo sa Ginoo. Gipulihan nimo patuo-tuo. Di ba? Job 4:20. Ang tao maistorya pa nimo sa buntag apan takulahaw lamang mamatay sa inig kahapon. Kung ang bata nga dili mabunyagan ug mamatay na siya, makaangkon siya sa langit? Dili. Makaangkon dili. Di niya maangkon ang langit. Pero di po niya maangkon ang impierno. Maangkon niya ang walay kasakitan, walay kalipay. Nasiyas tunga-tunga. Mo na gitawag sa pagtulunan sa simbahan nga limbo. Di maangkon niyang kalipay sa langit, di po niya maangkon ang kasakit sa impierno. Pero kinsay pasanginlan sa Ginoo nga di niya maangkon ang langit? Kinsa man? Ang ginikanan. No? Ikaduha, kumpirma. Kini din kumpirma mga igsuon, mao ni makapalig-on sa ato diha sa bunyag nga nadawat nato ang espiritu gikan sa bunyag. Ngano man tang Katoliko, pila may edad nga bunyagan kitang mga Katoliko? 12 edad. No? 12 pataas. Kumpirma, sorry. Kumpirma. Karon, nganong anhi naman ta magpakumpirma kung kaslo na? Ay requirements manguna brad. Napoy uban karon kay requirements sa kasal, o say requirements kasal, kumpirma, bunyag, kumpirma, prikana. Ya, lahi naman ron. Naamay naguna sa prikana. Unsa man? Prikama. Gauna-una na. Ha? Uy, klaro. So, mo ni mga igsuon, kita di ay kung makumpirmahan ta, mahimo na tang sundalo ni Kristo. Ligon nga Katoliko. No? Mo na kabantay mo nga, pikpikon ta, pukawon ta. Pukawon ta sa obispo, pukawon ta sa mga monsenyor, kung kinsay gi-delegate ana sa pagkumpirma, kay ngano gipukaw ta diha sa atong bunyag. Ato na nasabtan. Okay. Ikatulo, Eucharistia. Kining ikatulo, diha sa Santos nga Misa man ganina no. Ang Santos nga Misa adunay duha ka liturhiya. Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. Mao mga igsuon nga ang Liturgy of the Word kalanon sa kalag. Ilabi na gyud ang kalanon kanang Liturgy of the Eucharist. Kining pagpangalawat. Daga na to mga igsuon karon nga kusog kita mangalawat pero adunay nakakontaminate sa atong pagtuo. Diha man gani panahon nga sa tong lugarahan nga giadtuan namo ni surrender in town ang kuha noy minister nay habak tigpakalawat unya nay habak kay kung di kuno madas habak napa kuno di simbahan. Pantayan nato na mga igsuon, maunay na contaminate nato sa atong pagtuo. Nay daghang karon kusog kay mo mudawat sa lawas ni Kristo pero dili takos nga mudawat niini. Kay ngano man wa makasal, no? Nagpuyo-puyo, adunay abortion,
adunay mga sisweldal nga mga hunahuna. Kay nga no, aduna lagi attachment sa daotang espiritu. Sumala sa gingon sa atong igsuon, Brother Sherwin. Dagan ang dagan ang mudawat sa lawas ni Kristo, adunay pagpugong, pagkutlog kinabuhi, gagamit og contraceptives. Kusog kay mudawat sa lawas ni Kristo. No? Diya sa Santos nga misa mga igsuon, the real body of Christ gyud ang atong gidawat ana. Ringon si Kristo sa Juan 6:51, ang mukaon sa akong unod, ang mukaon nining pan nga mao ang akong unod, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang problema nato kay wa lagi ta mahibaw sa giingon ni Padre ganina sa Usyas 4:6, na laglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mo nang kita karon nahibaw naman tani, gakatikisem naman tani, nahibaw na ta unsang kamatuoran. No? Ningon din sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1415, anyone who derives to receive Christ in Eucharistic communion must be in a state of grace. Anyone aware of having sinned mortally must not receive communion without having received absolution in the sacrament of penance. Kinahanglan anaa dieta sa pagpangumpisal. Sa giingon ni Brother Sherwin ganina mga igsuon, nga kung aduna tay mga patuo-tuo, mga occult practices, kinahanglan atong ikumpisal, ato nang i-renounce using the prayer handbook sa simbahan. Na i-renouncement ani. Mao nga kini di ang pagpangumpisal mga igsuon, si Kristo mismo ang nagtukod niini dinhi sa simbahan. Juan kapitulo 20 bersikulo 21 ngadto 23. Klaro nga si Kristo miingon gayud sa iya mga apostoles, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo ug gihuypan sila. Kung gipasaylo niyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini sa langit. Ang dili niyo pasayloon, dili usab kini pasayloon dito sa langit. Mao nang mga pari ray makapang maghatag nato absolusyon. Mao nang kinahanglan dawato nato na para kita makadawat sa grasya, estado sa grasya nga madawat nato si Kristo diha sa Santos nga Eucharistia. Ikalima, pagdihog sa mga sakiton, anointing of the sick. Ang problema nato kay kung adunay magmasakit, unahon pa natong albularyo. Huwag yung mabasa nga unahang albularyo kung masakiton mo. Magmasakiton ta. Santiago kapitulo 5 bersikulo 14. Kung adunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pari sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana ug ang maong masakiton mamaayo o mapahiuli ngadto sa Ginoo. Ang problema kay ana naman mo tawag og pari og tagsa na lay ginawa. Napoy chismusang silingan, oy nanas pader, patay na narod. Na pari ni pasanginlan. Luuyang pader oy. Ha? O na mga igsuon nga kinahanglan ato gyud ang tan-awon. Naa ang gugma sa simbahan. Naa ang gugma ni Kristo dinhi sa simbahan. Ako kalima naman ko gi-anoint, wa pa man lagi ko mamatay. No? Kaya pagtulunan man god, aduna mo pagtulunan sa tao sa mga katigulangan nga gibilin diri ka nato. Ug mo'y gisunod sa kadaghanan karon. No? Kolosas 2:8. Unya ningon si Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 8. Maantigo gyud kamo mo sa likway sa pagtulunan, usugo sa Dios kay ang inyong gituman pagtulunan nga iya sa tao. Na? Pagtulunan nga iya sa tao.
nga maoy gisunod sa kadaghanan karon. Mo na bantay-bantay tana mga igsuon. Last na lang. Kasal. Kining kasal mga igsuon, ningon din sa Deuteronomio 23:2, kinahanglan hinginlan gikan sa katawhan sa Ginoo ang anak sa dili kinasal bisan ang mga kaliwat niya hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. Laliman ka kana mga gaipon-ipon karon hinginlan sa katawhan sa Dios hangtod sa ikanapulo nga kaliwatan. Kabantay mo, dili ka kinasal, ganong imong anak, maglibin-libin pod. Kabantay mo, anak, kay mo abot pa na sa ikanapulo nga kaliwatan. Muna kinahanglan mga igsuon, dawaton na to ang sakramento diha sa simbahan. O ginaot nga inyo ato ning masabtan karon sa hamubo nga panahon. Kung maghisgot gyud ani kinahanglan gyud tag usa ka adlaw. No? Mo na nga atong pakpakan ang buhi nga Dios nga kita nakatapok niining kagabion. Daghang salamat o may gabi ka naton tanan. Salamat